ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Kaya naman, mahalagang alamin ang mga sintomas para sa agarang aksyon. Gaya ng lagnat, pananakit sa likod ng mata, pananakit ng ulo, rashes, pagsusuka, at pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan. Kapag may lagnat ng lagpas ng 2 araw, magpakonsulta agad. Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, Nobyembre 28, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. House Judiciary Committee sisimula na ang pagdinig sa impeachment inquiry laban kay US President Donald Trump sa Disyembre 4. 16 sa 39 na bangkay na natagpuan sa isang truck sa Britain noong nakaraang buwan na iuwi na sa Vietnam. Bangladesh Court hinatulan ng kamatayan ang 7 Islamist extremists na sangkot sa pag-atake noong 2016 na ikinasawi ng 22 katao. 2 French citizen patay sa insidente ng armed robbery sa Haiti. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, ipinahayag ng House Judiciary Committee na sisimulan na ang pagdinig ng susunod na yugto ng impeachment inquiry laban kay US President Donald Trump sa Disyembre 4. Una rito, ginugol ng mga mambabatas sa Democratic-led House of Representatives ang 2 linggo para sa public questioning sa mga testigo, kabilang na ang mga White House officials at diplomats kaugnay ng alegasyon na umabuso sa kapangyarihan si President Trump. Ito ay dahil umano sa pag-pressure ni President Trump sa Ukraine upang imbestigahan si dating Vice President Joe Biden. Sinabi ni Judiciary Committee Chairman Jerry Nadler na isasagawa ang unang public hearing alas 10 ng umaga sa Disyembre 4. What is the interruption for this time? It is our time. The gentleman will suspend. You're not ready. Pinangunahan ni US President Donald Trump ang campaign rally sa Florida at nangakong mananalo sila sa re-election sa pamamagitan ng landslide re-election. Sa nasabing campaign rally, pinatutsadahan ni President Trump ang kaniyang mga kalaban sa politika, partikular ang mga Democrats na nagsusulong ng impeachment laban sa kanya. Binanatan din ng Pangulo ang mga American journalists na tinawag niyang most corrupt people in the world. But when I have a perfect phone call with all of the horrible things that they've done, with the president of Ukraine, they tried to claim that it's an impeachable offense. And last week, Sondland testified that I told him, quote, "What do you want from Ukraine?" I said, "I want nothing." This is a quote. "I want no quid pro quo. I want nothing. Tell President Zelensky to do the right thing, to do what he ran on." That's what he said. Okay? And let me just say, Mr. President, given your change of registration, welcome home to Florida. And why not come to Florida?
We have one of the lowest tax burdens of any state in the country. Samantala, nagbiro si President Donald Trump kaugnay ng impeachment case laban sa kanya. Ginawa ito ni President Trump habang isinasagawa ang annual White House ritual na pardoning Thanksgiving turkeys. Aniya, ang dalawang turkey na kanyang pinalaya ay kapwa sinabina para tumestiko sa kanyang impeachment. On behalf of the entire Trump family, I wish each and every one of you a very happy Thanksgiving. It's going to be a great Thanksgiving. Thankfully, bread and butter have been specially raised by the Jacksons to remain calm under any condition, which will be very important because they've already received subpoenas to appear in Adam Schiff's basement on Thursday. It seems the Democrats are accusing me of being too soft on turkey. But bread and butter, I should note that unlike previous witnesses, you and I have actually met. It's very unusual. Naiuwi na si Vietnam ang 16 sa 39 na bangkay na natagpuan sa isang truck sa Britain noong nakaraang buwan. Ang mga nasabing bangkay ay naiuwi sa Vietnam sakay ng Vietnam Airlines commercial flight mula London hanggang Hanoi. Sinalubong naman ang mga ito ng nag-aabang na ambulance at security personnel. Agad ding ibiniyahe ang mga ito sa kanilang pinanggalingang probinsya at ibinigay sa mga naghihintay nilang mga kaanak. Ang 16 na biktima ay mula sa mga probinsya sa Central Vietnam, Nghệ An, Ha Tinh at Quang Binh. Magugunitang natagpuan ng mga otoridad sa Britanya ang 39 na bangkay na nasa loob ng refrigerated truck na nakaparada sa isang industrial estate sa Essex sa silangang bahagi ng London noong Oktubre 23. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Hello everyone! I'm here in Cairo, Egypt at the famous pyramids of Giza. Stay tuned to watch Digital Nest every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. Reporting from EBC Egypt Bureau, I'm Zara Angeles Valdez and I am 1 with 25. Hey guys, I hope you enjoyed this video. Make sure to leave some love by giving it a thumbs up and don't forget to subscribe here at ABC Digital Nest so you don't miss any of our upcoming features. Now in its 51st year, Eagle Broadcasting Corporation has held various child care and development programs. With the support of participating organizations and sponsors, EBC conducted the following activities. Sports clinic program wherein basketball coaches and players taught students the importance of discipline. So if I say 3 claps, 2 claps, 1, 2, 3, 0. Confidence, Fire! Stance! and teamwork. Free haircut, free massage, feeding programs, school supplies distribution, and storytelling spearheaded by Net 25 Kids. Sa kanya, nagkasakit po. Nagkasakit. EBC Cares, enabling a better community.
Nagkalat ng mga damit at Molotov cocktails at iba pang mga basura ang natagpuan sa Hong Kong Polytechnic University matapos magkampo rito ang mga pro-democracy protesters. Panoorin natin ito. Kinundina ng China ang annualized selfish U.S. policy sa Middle East. Sinisi ng China ang Washington ng destabilization sa rehiyon kung saan naman pinalalakas ng Beijing ang kanilang investment sa mga nakalipas na taon. Ito ay matapos magpasya si U.S. President Donald Trump na i-withdraw ang U.S. troops sa Northeast Syria at magpatupad ng sanctions laban sa Iran. 美国作为全球唯一超级大国和对中东拥有重要影响的国家，美国中东政策的自私自利、袒强凌弱、单边之上，是造成当前中东地区安全困局的突出原因。在巴勒斯坦这个事关中东和平的根源性问题上，两国方案和土地换和平的原则就是公平正义的底线，必须牢牢坚守。建立独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的民主的权利，不容交易。同时，要坚决反对在反恐问题上奉行双重的标准，反对把恐怖主义同特定的宗教挂钩，反对以所谓人权借口污蔑、诋毁其他国家反恐和去极端化的努力。大部分国家都是中国的好朋友，也是老朋友。与其他中国和中东和平保卫更难做一点，疏离机会。 Hinatulan ng Bangladesh Court ang 7 Islamist extremist ng parusang kamatayan dahil sa ginawang pag-atake noong 2016 na ikinasuwi ng 22 katao na kinabibilangan ng 18 dayuhan. Naganap ang pag-atake sa isang cafe sa Dhaka na malimit puntahan ng mga Westerners. Inilabas ng Special Anti-Terrorism Tribunal ang hatol sa korte sa capital na Dhaka. Sinabi naman ni Judge Mojibur Rahman na nais lamang makakuha ng mga attacker ng atensyon sa Islamic State Group at maitatag ang jihadist state sa bansa. Samantala, ang pang-8 suspect sa kaso ay pinawalang sala naman ng korte. Patay ang 2 French citizen matapos silang pagbabarilin sa kabisera ng Haiti na Port-au-Prince. Ayon sa diplomatic sources, nagtungo sa Haiti ang French couple para sana umampon ng isang bata. Sinabi ng isang opisyal ng French Embassy na napatay ang 2 subalit hindi na sila nagbigay ng detalye. Pero batay sa ibang mga source, napatay ang mga biktima sa nangyaring armed robbery. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Mga isyung panlipunan.
mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Nagpapatuloy ang pag-uusap ukol sa pension reform sa pagitan ng trade unions at employers sa Matignon, ang official residence ni French Prime Minister Edouard Philippe. Gayunman, sinabi ni CGT Union Secretary General Philip Martinez na hanggang pag-uusap lang ang nangyayari sa panig ng gobyerno. Aniya, hindi umano interesado ang pamahalaan na magsagawa ng totoong negosasyon. Juste, j'ai rappelé au Premier ministre que, contrairement à ce que disent ces ministres, c'est la 22e fois qu'on se voit. Donc pour une CGT qui ne veut pas discuter, ça fait quand même pas mal. Nous, on a juste dit qu'il y avait du monde qui n'était pas content, pas que sur les retraites d'ailleurs, hein, parce que les retraites, c'est le ciment de toutes les mobilisations qui existent dans le pays depuis très longtemps. Et je pense que... moi, je suis convaincu que c'était juste de la communication pour essayer de démontrer par votre intermédiaire d'ailleurs qu'il y avait du dialogue et qu'on pouvait discuter, sauf qu'on ne peut pas discuter. Mahirap umunong i-predict kung kailan tatamaan ang susunod na recession ang Estados Unidos. Sinabi ni Big Short star Steve Eisman na maraming variables ang dapat ikonsidera mula sa nangyayaring trade war at ang 2020 presidential elections. Magugunitang isa si Eisman sa mga investor na nakilala dahil sa kanyang ginawang prediction noon sa nangyaring 2008 financial crisis. And there's so many variables to try and figure out whether that's going to happen or not, from the trade war to the election. I think it's too hard to predict at this point. So whatever happens in the future that's negative is, in my view, is not going to cause a systemic financial crisis. What I think will happen next time, whenever it does happen, will be your normal garden variety recession, where the economy slows and goes negative, and people lose money. That'll be painful enough. But the bad distribution of income, I think, is one of the reasons why growth is so slow, because the marginal propensity to spend of people who are not rich is much higher than people who are rich. So if the distribution of income was much more equal, people would be spending more, and therefore the economy would grow faster. So I actually think it's one of the reasons why growth in the U.S. at most tends to be about 2%. Sa kabila ng kawalan ng sapat na lugar para mag-ensayo at kawalan ng government funding at public support, umaasa ang kauna-unahang national skateboard team ng Vietnam na makakuha nila ang gintong medalya sa isasagawang 30th SEA Games. Ito rin ang kauna-unahang maisasama ang laro sa Southeast Asian Games na gaganapin sa Pilipinas sa Sabado. Ito naman ang magiging debut ng laro para sa Tokyo Olympics sa susunod na taon. And once I started skating, I realized that there's like a culture that comes with it, like music, fashion, yeah, a lot of things, arts, yeah. There's one big problems, I think, that is Vietnam don't have the environment for skating yet. We usually skate like street skating, yeah, and I would really hope that we have a skate park, like after the SEA Games. About SEA Games, I want to get a pet result, so get a gold or silver or everything, and come back here and get a big chain for the kid, and get them can have the skate park, the good one for practice for the next SEA Games or the Olympic or everything. Có việc trượt ván được đưa vào Olympics và SEA Games thì đồng nghĩa với việc là nó cũng được coi như là một môn thể thao và mọi người có thể theo cái môn này
như có thể như là một cái nghề hay là một cái sự nghiệp, chứ không đơn giản chỉ là một trò chơi ở trên đường phố nữa. Wala umunong political will ang mga developed countries kasama na ang Estados Unidos na gawin ang mga hakbang para maibsan ang global warming. Ito ang ipinahayag ng China bago ang isasagawang UN Summit para talakayin ang mga kontrobersyal na issue kabilang na ang climate compensation. Sa kasalukuyan, ang China ang world's second largest economy at sinasabing biggest emitter ng carbon dioxide. 当前气候多边进程存在的突出问题，还是发达国家提供支持的政治意愿不足。现在很多不同名目的资金都被贴上了气候的标签，重复计算。我们希望发达国家以透明。 Naitala noong 2018 ang mataas na greenhouse gases levels sa himpapawid. Ayon sa United Nations, kailangan na itong matugunan para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Sinabi ni World Meteorological Organization Head Petteri Talas na walang senyales na bumabagal ang greenhouse gas concentration sa atmosphere sa kabila ng mga commitments ng maraming bansa sa ilalim ng Paris Agreement on Climate Change. Batay sa WMO's main annual greenhouse gas bulletin, ang atmospheric concentration ng carbon dioxide noong 2018 ay umaabot sa 407.8 parts per million. Mas mataas ito sa naitalang 405.5 parts per million noong 2017. Mas mataas naman ito sa annual average increase sa nakalipas na dekada. That we have again broken records in carbon dioxide concentrations, and we have already exceeded 400 ppm level, which was regarded as a critical level. That happened already 2 years ago, and this growth of carbon dioxide concentration continues, and classically it used to be Europe and North America, USA, but China has become #1 emitter, but there has been also fairly strong growth in the emissions of non-OECD countries. And this is demonstrating that if we want to solve this problem, we have to have global efforts. European Union nor USA cannot solve it alone, nor China. We have to have all of the countries on board. Next, please. What is good news is that the visibility of these issues is highest ever, and the good news is also that the private sector is more and more interested in finding solutions. So, and we cannot solve this problem without the financial resources of private sector, and they have started moving, and there's also more political pressure on individual governments to do something. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita. As a cat, that was a good picnic. Mom's